Magandang araw po mga kapwa ko guro at mga coaches. Ngayon po ay aking ipapaliwanag kung paano gamitin itong makabagong program na ginawa ko using Excel, yung tinatawag na Athletes Record and Coach e-form. Dito po makikita ninyo sa screen, intact po lahat ng forms natin simula po sa mga records ng ating mga athletes papunta po sa gallery, players ID, at maging sa coach record form. Hindi kagaya ng dati po natin ng mga records, hiwalay ang records ng mga athletes natin, hiwalay ang gallery, hiwalay ang players ID, hiwalay din yung coach form. Ang ginawa natin, pinag-isa na lang po natin para hindi po masyadong abala sa atin. Kasi experience ko na rin po, napakahirap po mag-prepare ng mga papers ng ating mga athletes, lalo na kapag napakarami ng ating mga athletes. Ang time natin sa pag-prepare ng papel ay halos mas marami kaysa contact natin sa kanila. So kaya na-develop ko itong program na ito para mabawasan ang oras ng pag-prepare natin ng mga papers nila. So, ito po, ipapaliwanag ko na po kung paano gagamitin ito. As you observe po, mayroon tayo ditong list box. Dito makikita mo lahat ng athletes. Okay. Dito po, mayroon data board, form 137. Pag athlete, junior high school regular, mayroon siyang menu, data privacy, AR, enrollment, completion, consent, medical at dental. Pag combative naman, under junior high school athlete, yung dinagdag lang natin ay medical 1, medical 2, at yun lang po. Pag senior high school regular naman, mayroon siyang menu, data privacy, AR, enrollment first semester, enrollment second semester, completion first semester, completion second semester, consent, medical, dental. Sa athlete senior high school combative naman po, dinagdag lang natin dyan ay medical 1, medical 2. Okay, saka meron din po siyang gallery, players ID. Pagkatapos niyan, doon na tayo sa coach form. Yung dinagdag natin dito ay yung PDS. Yan. Ngayon po ay bubuksan na po natin yung data board. Kasi dito sa data board, dito lahat magagawa ay yung pag-i-edit. Yan. As you observe po, mayroon tayong athletes information. No? So, school address, name of principal, school ID, school year, region, number of athletes, division, district, level, in my case secondary level, LRN, last name, sex, school, birth date, your place of birth, grade level. I have also here name of elementary school, school ID, address. Bakit po mayroon yan? Kasi doon po yan sa form 137 ng ating mga athletes. School year completed, general average. Dito naman, sa column na ito ay father's name, mother's name, parent address. Sure lang po na anchored ito sa PSA ng mga bata. Guardian address, relationship, student number, section, school type, preparation date. Dito naman, itong section na ito ay papasok ito dito, doon sa menu ng mga tests natin. Next is the athlete picture. Athlete picture, anyway, once na lang po tayo maglagay ng picture. Dito yan sa column ng athlete's picture. Dito na lang yung ipipaste ang mga anong picture. At doon yan papasok sa specified form, yung picture niya. Teacher advisor,
advisor ng mga bata. Okay. Dito sa column na ito ay papasok ito sa Form 137. From quarter 1, quarter 2, quarter 3 ng grade 7, quarter 4 ng grade 7. Bilisan ko na lang po. Ito naman ay para na sa grade 8 from quarter 1 to quarter 2 na grade ng mga bata. At yan naman po ay sa grade 9 from quarter 1 to quarter 4. Papasok lahat po yan sa Form 137. Ayan. Ayan, grade 10. Yung iba kong mga athlete wala pang grade. Okay. Hindi ko pa nakuha sa advisor. So, list of sections from different grade level. So, lahat po ng section from grade 7 to grade 10, dito po ilalagay lahat. Okay. School year, kayo na rin po mag-input. Dudugtungan nyo na lang. Ayan. Kung nagsimula ko, 2016, 2017. Name of advisor. Ayan, sa advisor po, lahat po ng advisor from grade 7 to grade 10. So, sulat po natin dito sa column na ito. Doon kasi yung papasok sa Form 137. Bawat taon kasi nagbabago advisor. Babagang school year. Okay. That's sa event. Sa event, in my part is Sepak Takraw Secondary Girls. Ayan. Athletes participation, dito doon yan papasok sa menu, sa ER. Kaya dapat dito tayo mag-fill in para pumasok siya doon. Inclusive date. Ayan. Susunod na column naman ay sa municipal meet naman, congressional meet, at iba pa. Event, Sepak Takraw. Athletic meet, in my part, sa intramural meet pa lang, remarks champion, at ako yung coach. Sunod po nyo na yung division peace coordinator sa part namin, si Serafino B. Arellano. Okay po. So, sa pag-fill up po nito ay dapat po alam natin kung paano tayo mag-fill up dito. So, ang gagawin po natin ay uunahin muna natin maglagay ng pangalan. Lagay muna lahat ng athletes name dito. So, pagkatapos, sa case ko, meron lang akong 4 na players sa Sepak Takraw. Sa babae, ilalagay ko muna lahat ng pangalan. After that, isort ko. Okay, pinutin lang yung sort. Automatic na yan mag-arrange. Ayan. Anong purpose? Bakit kailangan i-sort? Ayun po, kailangan i-sort kasi doon yan papasok sa gallery. Sa gallery kasi dapat naka-arrange yung name. Ayan. So, kaya kailangan siya i-sort muna. I-arrange muna alphabetically. After that, saka na po mag-i-input ng LRN, sex, school, at iba pang information na kailangan natin sa mga bata. So, sana po ay naging malinaw. At isa pa po ay dito sa birth date. Yan. As you notice po, mayroon akong apostrophe na inilagay. Masilan kasi yung Excel. Kailangan define ang date, may birth date na inilagay natin. No? So, kaya po, dapat may apostrophe muna bago petsa. Apostrophe muna. Okay. At dito naman sa pangalan, no? Kapag mayroong extension name, say for example, De La Cruz, Junior, Juniors, R. Jose. Okay. Kaya mangyayari dito. Ayan. De La Cruz, Junior, Jose R. Ano kaya mangyayari? Titingnan muna natin doon sa Form 137. Oops, hindi lumabas ang pangalan. Ayan. So, ganun dapat ang paglalagay. So, De La Cruz, Junior, and Jose R. Okay. Sana naman po,
Pag walang middle name. Pag walang middle name po. Middle initial, ano pong gagawin? Ano pong tamang paglalagay? Ayan. Si R. Lacos Jr. Iba naman mga forms. Kasi pag hindi nasunod po kasi ang format, magkakaroon po ng error. Okay, balik tayo sa data board. Paano naman po pag walang middle initial? So, for example, De La Cruz, Dolo, space. Jose plus space. Napupunta na yan doon sa first name. Andiyan na. Wala lang siya middle initial. Space doon sa AR. Ganun din po. So, tama na po. Kaya, dapat ay ayos, tama ang pag nasunod natin ng tama yung paglalagay ng pangalan. Okay. So, ito na po, nakompleto na po natin. Nalagyan na rin natin. So, for example, ito si Marianel Amistuso. Ayan, grade 9 student. 9, may grade na rin siya. So, nasobrahan po yung grade 9 lang po ito. Anyway, sample pa lang naman yan. Buburahin ko lang yung data. Buburahin ko yung data. Say for example, hanggang grade 9 first quarter lang. Okay. Buburahin ko. Delete. Tapos, ayan, wala na. Titingnan natin ang picture. Ayan. Ayan sila. Silang apat. Dito na lang yan ipi-paste. Tingnan natin yung record ni Amistoso. Marianel. So, okay. Tingnan natin po 137 ng Marianel. Ayan. Ayan, Amistoso Marianel. Ayan. Yung grade niya. Okay na. For grade 7. Ayan. Grade 8. Tingnan natin yung grade 9. Yung grade 9 niya na first quarter. Ayan po. Grade 9 first quarter. Ayan. So, ready for printing na po yan agad. Tingnan natin yung menu. Ayan. Amistoso, Marianel M. Ayan. Papansin nyo, hindi na tayo nag-input dito. Pero lahat ng info pumasok dito gamit yung data board. Coach, ako. RJR Fenis, Division Pest Supervisor, Rufino B. Arellano. Ayan. Once na lang po tayo maglagay ng input. Doon na mismo sa data board. Tingnan natin. Ayan. Ayan, Marianel Amistoso. Okay. Tingnan naman natin yung enrollment. Okay. Marianel Amistoso din. Okay. Tingnan natin yung AR. Ayan, nandiyan na rin mismo yung picture ni Marianel. Nandito na rin. Amistoso, Marianel. Okay. How about consent? Marianel Amistoso din. Ayan. How about medical? Ayan. Marianel Amistoso din. Dental. Ayan. May picture na rin siya. Marianel Amistoso din. Okay. So, in case halimbawa, pag walang father, mga coaches, lagyan nyo lang ng unknown. Susundin lang yung minsan kasi may unknown eh. Unknown.
may ganun eh, na known yung father. Okay, halimbawa si Marianel, babalikan natin ito, back tayo. Mangyayari dito sa dental, dapat mother nakalagay. Okay, mother na pong nakalagay dyan, automatic, Maricel M. Mendoza. Pero nang hindi natin tinanggal, hindi natin pinalitan ng unknown, balik natin. Bawa Arnel Amistoso, balik tayo sa dental kasi yun kasi ang ano sa dental eh. Pag wala yung unknown yung papa, mama, oh yan dyan yung papa niya doon. Arnel M. Amistoso. Wala na po kayong problema dito. Ilalagay niya lang unknown mama na pangalan agad ng mama niya na yung papasok doon sa dental. Ayan na po. Sa gallery, nasubukan pa natin sa iba. For example, sa Lovely. Si Lovely, tingnan natin yung may mga picture na po. Ayan, si Lovely na. Iba na agad. Diyan naman yung pangalan ng papa niya. Okay. Sample po natin si Bijoy. Try natin ng AR. May picture din yun eh. Siya na. Bago na rin. Dental. Bago na rin siya na rin. No? So, click na lang po tayo ng name. Hindi na tayo lilipat ng iba pang mga files. No? Isang file lang. Dito lang po. Yung gallery, titingnan natin. Ay, oops. Ba't bata yung coach? Okay. Anyway, nag-sample ako dyan. Okay. Papalitan ko yung ano ko ng mukha ko doon sa data board. Hindi ko pala na na-edit yung picture ko. Ang ganda ng coach, batang bata. Dito lang po yan sa baba. Okay, scroll down lang at papalitan natin ang picture. Papalitan ko ng picture ko. Change picture lang po para hindi na magbago. Hanap ako dito na, kunwari ito na. Sample lang naman. Dapat may nakalagay na dito yan na level. Huwag na kayong maglagay ng text box. If possible, i-edit nyo sa Photoshop na lang po. Kasi mahirap kasi pag ayan na po yung picture. Ayan. Tapos andyan na yung apat kong players. Ayan. Ready for printing na po yan agad. Anong kaya hirap-hirap po. Close up po natin. Players ID. Ayan po sa players ID yung apat ko players. Ngayon po ay sa coach form naman. Dito naman tayo sa coach form. So ayan. Yan po ay editable, manageable. Kayo na pong bala mag-input dyan. No? Sa coach 2, ayan. May chaperon. Dito, may chaperon. Okay. Tapos, ayun, mag-generate na rin po yan dyan. Ayan. Ayan. Ako. Ilang coach. Employment. Ayan na rin. Kung may chaperon, papasok yan chaperon. Okay. PDS. Blanco pa yung PDS ko. Okay. Ayan. C3. C4. Updated din po yung PDS natin dito. Ayan. Once natapos na po, isa pa sa magandang feature nito ay napakadali po mag-print. Hindi mo na kailangan pong pumunta doon sa bawat sheets, no? Para print yun isa-isa. Ganito lang gawin mo. Just click the name of your athlete here. Then, pipindutin mo lang dito. Just press the control key. Menu. Gusto mo i-print yung menu. Data privacy, AR1, enrollment, completion, consent, medical. Medical lang kung non-combative. Huwag mo na itong pindutin na medical 1, medical 2 para yun sa combative. Dental. Ayan. Then hit print. Ayan. So, ang gagawin niya, magpi-preview muna siya. Titingnan mo muna kung tama ba yung margins. No? Minsan kasi napakaliit. Kaya we need to adjust.
kailangan talaga mag-adjust. So next natin, ngayon kung gusto mo pa i-show margins, marami ka pang hihilahin dito, ganyan. Okay. Pasensya na po, medyo bumabagal. Ayan. Tapos close print review mo, automatic magpiprint na po yan. Ayan. So, ganun po siya kadali. No? Hindi mo na kailangan pumunta sa mga iba't ibang sheets at saka print, tapos mag-set ka uli. Dito isang settings na lang. 9, we have 9 copies. Ayan. So, yan. I-print na yan. Ngayon wala tayo offline, kaya cancel ko na lang. Okay. So, ganun po. Ganito po kadali ang ating bagong Athletes Record and Coach A-Form. Okay? So, sana po ay nakabigyan ko kayo ng ideya. Maraming salamat po.